Kamusta po mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ito pong pahayag ng isang executive secretary po mga tambay na si Bersamin. Matindi po ang kanyang ang batikos po sa fake news mga tambay. Dapat daw po ay panagutin. Managot na daw po dapat ang gumagawa ng fake news mga tambay. Bago po natin komentuhan, pakinggan po muna natin ang balita mga tambay. Ito po, umpisahan po natin pakinggan. Bigyan din ng pamahalaan na dapat mapanagot ang mga nagpapakalat ng fake news. Iginit ni Executive Secretary Lucas Bersamin, masaklap ang epekto ng mga maling impormasyon na sa ngayon na hindi na lamang sa Pilipinas naglipanag kundi maging sa ibang bansa. Ipinunto pa ng kalihim ang taong bayan ang siyang nagdudusa sa mga mapanlinlang na impormasyon. Ipapaubayan na umano ng gobyerno sa mga kinaukulang ahensya ang pagsawata sa fake news maging sa mga individual na nasa likod nito. Alam mo, napakahirap na yung ating condition ngayon is itong fake news, napakasaklap ang effect. It's not only the Philippines, it's the entire world that is suffering the brunt of the deceit that is derived from fake news. Napakasaklap yan, dapat talaga ma-prosecute yan. Yan mga tambay, dapat daw ma-prosecute ang fake news ayon po kay Executive Secretary Bersamin mga tambay. Hindi po ba mas mahirap ang kalagayan ng mga Pilipino natin ngayon mga tambay sa binagoong Pilipinas? Hindi po ba mas mahirap ang kalagayan ng mga Pilipino sa ginawa pong trabaho ng magtatatlong taon? Ano po ba ang natrabaho? Ano po ba ang nahita? Nakatikim po ba man lang ng kahit po gabigas na kaginawahan po ang mga Pilipino sa loob ng 3 taon sa panunungkulan po ng bagong Pilipinas? Ang pinupus po ngayon ay napakadiin na kailangan panagutin ng gumagawa ng fake news. Ano po ba ang sinasabing mga fake news ng Executive Bersamin at ng pamahalaan? Ano po ba kasi? Ano po ba yung mga fake news na sinasabi po, mga kababayan? Fake news po ba na ang Pangulong Marcos ay humahawak po na intel ng confidential intel fund na hindi bababa sa 4.5 billion? Fake news po ba yon? At fake news din po ba na ang ginto po natin, ang reserve gold po natin, ay naibenta po yata nila na hindi po bababa sa 129 billion? At hindi po ito na ipapaliwanag. Fake news po ba yon na nagbenta po ng ginto ang ating bansa, ang reserve? Fake news po ba yon, Secretary? Fake news din po ba yung ginawa po sa GSIS? Yung ginawa po sa GSIS na paglipat daw po ng 62.5 billion? Ganon din po sa SSS, 62 billion. Ganon din po sa LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. PDIC, 117 billion. PhilHealth, 89 billion. At yung mga issue po na dapat imbestigahan, flood control, na hindi daw po bababa ang ginastos ng Pilipino taxpayer, 500 billion. At kamusta na rin po ang investment po natin na investment ng Maharlika Investment Fund? Kamusta na po investment natin sa Maharlika? At kamusta na rin po ang issue po ng 2025 national budget? Napakarami pong blanco sa bicameral, pinirmahan po ng GAA, at bigla pong nagkaroon po yung mga blanco na hindi bababa sa 241 billion, usapin na po sa Korte Suprema. Fake news po ba yan, Executive Secretary Bersamin? Fake news po ba yan? Dapat po ba yan bigyan po ng panukala o sinasabi nyo na kailangan yan ay maparusahan? Fake news po ba yan? At fake news din po ba na hinahanap po ang First Lady dahil matagal na po na hindi nakikita ang asawa ng isang pangulo na halal ng bayan? Fake news po ba yon? Fake news po ba?
na ang First Lady ay nasangkot daw po sa Amerika dahil sa pagkamatay na isang bilyonaryo na si Tantoco. At fake news din po ba na ang First Lady ay wala pa sa Pilipinas? Ano po ang hindi fake news? At fake news din po ba ang ginawang pagkidnap sa dating Pangulong Duterte na walang proseso ng batas, due process na nakuha ang dating Pangulo, ni hindi man lang nakarating sa ating hukuman, sa ating korte, sa ating piskalya? Fake news po ba yon na sinasabi ng mga abogado, na magagaling na abogado, na ang bansa, ang Pilipinas ay, mismo ang Pilipinas pa ang naghatid. Eroplano pa galing sa Pilipinas ang naghatid sa ICC, sa Netherlands, sa The Hague. Fake news po ba yan? At fake news din po ba na lumalabas po ang Pangulong Marcos ay nagtaksil, naghuda sa ating soberenya? Fake news po ba yan? Ano po ang hindi fake news, Mr. Bersamin? Fake news, ano po? Laganap na korupsyon sa ating bansa na sinasabi ni Vice President Sara Duterte sa mga natuklasan niya sa institusyon ng Kamara at Senado. Kontrolado ang pera ng bayan. Fake news po ba yan? Fake news din po ba na ibulgar ng Vice President ang ginawa ng Speaker at ni Saldico? At kasama pa daw ang First Lady sa pera, sa DepEd, sinisingitan ng bilyong-bilyong piso na extraordinary. Fake news po ba yan? Bakit hindi po ipatawag sa Kongreso at imbestigahan at sa Senado ang Vice President para po malaman natin kung fake news ang sinasabi ng Vice President na kontrolado ng 2 tao ang pera ng bayan at pati ang First Lady ay kumukolekta daw po ayon sa Vice President. Fake news po ba yan? At fake news din po ba ang sinabi ng dating Pangulong Duterte na napolitika at na-demolition job ng gobyerno dahil sa mga pinahiwatig at pinasabog ng dating Pangulong Duterte na puro istapa ang ginawa sa pera ng bayan? Istapa. Fake news po ba yan, Secretary Bersamin? Bakit hindi niyo po imbestigahan at ipatawag ng Kongreso at Senado ang dating Pangulong Duterte? Fake news po ba yon? Masasabi po natin fake news yon kung naimbestigahan na po at lumalabas po na mali lahat ang paratang ng isang Vice President at isang dating Pangulong Duterte sa laganap na korupsyon at pag-iistapa sa pera ng bayan. Diyan mo pa lang po masasabi na fake news, di po ba? At yung sinasabi po na mga pera ng Pilipino taxpayer na napunta at kinuha at hindi maipaliwanag. Di po ba? Pumutok na nga po ang PhilHealth eh. Ano ang sabi ng Korte Suprema? Di po ba? Hindi naman po kinakatigan ng gobyerno lalo sa paglipat ng contribute ng Pilipino sa PhilHealth. 89 billion. Ipinababalik na po yata ng PhilHealth ang kinuha ng gobyerno. Kasama po yata kayo doon sa nagplano, Executive Secretary. Hindi kaya? Grabe ang ginawa na magtatatlong taon sa ating gobyerno. Kahirapan, korupsyon, pamumulitika, puro fake news ang sasabihin nyo. Ano ang hindi fake news na ginawa ng gobyerno? Katulad ng kapulisan, kailan lang? Nagdaos ng kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Milyon, nationwide, milyon ang nakiisa, nakisimpatsya sa nangyari sa dinanas ng dating Pangulong Duterte na pamumulitika, demolition job sa kanya. Talagang parang hayop siya ipinamigay ng gobyerno sa ibang bansa sa dayuhan. Ganun po ang nangyari sa kanya. Fake news po ba yon? Na daan-daang libo, milyon ang nakiisa, nakisimpatsya at ang Philippine National Police, ang PNP, ay magre-release po. At sasabihin ng PNP, nationwide,
60,000 lang daw po ang nakiisa sa kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Hindi po ba yan fake news? Hindi nyo po ba kakasuhan yan? Sige nga. At ang Malacanang hindi po ba nagre-release ng napakaraming fake news? Sige nga. Ang Malacanang, hindi po ba nagre-release ng fake news? Yung ipinalalabas nga lang ng mga litrato, video ng First Lady, ano sinasabi ng taong bayan? Puro luma na, nakaraan na. Pero sinasabi ng Malacanang, ito ay bago. Hindi po ba ito fake news? Ipinamumukha nyo sa taong bayan? Kung ito'y totoo at hindi nyo naman mailabas ang First Lady, sino po ngayon ang gumagawa ng fake news? Matanda na po kayo. Hindi na po kayo bata. Isa po kayong abogado at naging retired Chief Justice pa kayo ng hukuman. Hindi po ba kayo nagsisinungaling? Hindi po ba kayo sinungaling? Nagtatanong lang po si Kamanong. Nasa inyo po ang problema. Wala po sa taong bayan. Ang taong bayan ay karapatan magtanong. Dahil pinasusweldo po namin kayo. Lalo-lalo na po kayo Executive Secretary. Karapatan po ng taong bayan questionin ng gobyerno. Dahil lahat po kayo ay palamunin at paswelduhin ng taong bayan. Di po ba? Sino po? Sino po ang sasagot? Ang isasagot nyo lang sa mga tanong ng taong bayan? Sa tanong ng Vice President? Sa tanong ng dating Pangulong Duterte pag-istapa? Ang isasagot nyo lang, fake news? Dapat kasuhan yan? Yung mga nagpapakalat ng fake news? Na ang pera ay nailipat, kinuha ng gobyerno at nagbenta ng ginto ng ating reserve. Fake news, kailangan kasuhan. Kailangan may managot. Yung paglipat sa pera ng GSIS, SSS, LDP, DBP, PDIC, PhilHealth. Fake news, kailangan kasuhan. Grabe kayo. Grabe. Hindi nyo po ba alam ang tingin ng taong bayan ngayon sa binagoong Pilipinas at sa inyo, executive? Abogado pa naman kayo. Dati pa naman kayong justice. Naging Supreme Court justice kayo. Ganyan lang po ang maririnig ng taong bayan sa inyo. Akala namin ang isang justice na naging huwes, naging Supreme Court justice ay may mga piring ang mata. Hindi po pala. Pagka naglingkod na po pala ito at napasok na sa Malacanang, wala na palang piring ang batas. One-sided na po pala. Hindi kaya, nagtatanong lang po ang taong bayan, nagtatanong lang si Kamanong, hindi kaya malaki rin ang pakinabang nyo? Hindi kaya sobra-sobra din ang pakinabang na nakukuha nyo sa taong bayan, executive? Ang nakukuha po yata ninyo, nagtatanong lang po. Hindi naman masama magtanong. Malayang bansa tayo. Lahat pwede magtanong, demokrasya. Nagtatanong lang po ako, executive. Hindi kaya, sobra-sobra din ang nakukuha niyong pakinabang. Dahil sobra-sobra po ang issue ng korupsyon. Magtatatlong taon pa lang. Hindi kaya naaanggihan kayo at nabubulag po kayo at napipipit, nabibingi at isinisisi nyo sa taong bayan at sinasabi niyong fake news para mapagtakpan ng mga ito sa dami ng anomalya. Ginawa ang tingin nga ng taong bayan, ginawa na ninyong pantakip sa mga issue nyo. Ang ginawang pagkidnap, pagtapon sa Netherlands at pagbigay sa ICC ng dating Pangulong Duterte. Ginawa nyo na nga itong pantakip sa lahat ng issue. Kaya dito po mga kabayan, makapangyarihan po kasi sila. Kontrolado po kasi nila yata lahat. Pati po kasundaluhan at kapulisan. Kaya nga po wala pong makuha po. Wala pong makuhang justice ang taong bayan ngayon. Walang hustisya po. Walang investigasyon pong nakikita ngayon ng taong bayan sa binagoong Pilipinas. Wala po. Sa dami po ng pinasabog
na issue ng korupsyon ay wala pong nakukuha pong investigasyon ng taong bayan. Sino po ang mag-iimbestiga? Sige nga, kontrolado po lahat ang ahensya ng gobyerno. Kontrolado po ang militar yata. Kontrolado ang kapulisan. Mga kababayan, sino pa ang lalapitan ng taong bayan para po maimbestigan lahat ang sinasabi pong napakaraming inistapang pera, napakaraming korupsyon na ginawa ayon sa Vice President? Sino pa ang makakatulong ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte kung sila mismo ay ginigipit? Pinupolitika, demolition job para pabagsakin. Sino? Sino pa? Pati ang makakaliwang grupo kasama na yata nila. Pati malalaking media yata at napakaraming binayarang trolls sa social media para pagtakpan ng mga issue nila. Ganun po kalupit ang nangyayari sa ating bansa. Kaya sino ang lalapitan ng taong bayan para imbestigahan lahat ang mga issue ng korupsyon, inistapang pera natin? Si Executive Secretary po ba ang mag-iimbestiga na nagsasabing puro fake news at kailangan managot? Panahon na raw para managot at bigyan ng parusa ang gumagawa ng fake news? Puro fake news po pala ang nakikita ng taong bayan na nagpapasweldo sa kanila. Fake news po pala tawag dyan. Sa isang damukal, billion. Pag sinuma mo, trillion ang computation. Trillion. Magtatatlong taon. Yan ang tinarabaho sa atin. Ang ekonomiya natin sadsad. Baon pa tayo sa utang. Fake news po ba yun? Na nakakuha tayo ng record holder ngayon ng isang Pangulong Marcos Jr. na binaon tayo na sa utang. Record. Walang malalaking proyekto, baon tayo sa utang. Grabe. Fake news po pala yan. Fake news po pala na walang pumapasok halos sa ating mga investor. At fake news din po pala na nagbigay na po ng babala ang bansang China at ang bansang Australia na pinag-iingat na ang kanilang mamamayan na pumunta sa Pilipinas dahil hindi na po maayos ang sistema ng politika sa ating bansa. Fake news po ba yan? Fake news? Sige nga. Ano ang hindi fake news na ginagawa ng Malacanang at ng institusyon ng Kamara at Senado? Fake news din po ba ang ginagawa ng institusyon ng Senado na walang ang kanilang MOE at ang kanilang mga extraordinary expenses ay liquidation by certification lamang? At fake news din po ba na ang kanilang pondo, ang kanilang budget ay walang public hearing, hindi naririnig at hindi nakikita ng mga Pilipino? Ang kanilang budget, walang public hearing. Fake news po ba yan? At fake news din po ba ang mga extraordinary, mga travel fund na walang mga resibo, ang mga senador at mga congressman na hindi sila pwede basta-basta i-audit ng COA? Fake news po ba yan, Secretary Bersamin? Grabe po kayo. Alam niyo po ba kung ano tingin sa inyo ng taong bayan ngayon, Secretary Bersamin? Mukha pong nalaso na po ang utak niyo. Di kaya? Dahil sa sobrang kinang ng ginto kaya? O kaya ay kinang ng isang damukal na pera at salapi? Hindi kaya nabulag na nga kayo? Kinain na po kayo ng sistema o talagang kinakain na kayo ng sistema matagal ng panahon? Hindi kaya? Dahil sa laki ng pakinabang, kayamanan, pera? Ganyan na po ang inyong paninindigan ngayon? Hindi kaya? Kaya hindi po aasenso pala ang Pilipinas pag meron pong mga taong katulad po yata ninyo. Never umasenso ang Pilipinas. Dating Chief Justice, ganito ang pananaw sa buhay. Ganito ang kanyang paninindigan. Bulag, pipi, bingi sa mga issue ng korupsyon.
pamumulitika, pagtitrador sa bansa, paghuhuda sa ating soberanya, sa ating soberanya, paghuhuda sa ating soberanya. Ganito ang pananaw din ng isang Chief Justice. Dating Chief Justice ito, Secretary Bersamin. Ganyan po. Kaya wala pong mangyayari sa ating bansa pagka puro ganitong klase di umanong tao ang maglilingkod sa ating bansa. Wala. Talagang tama ang sinabi ni Vice President. Ang ating bansa ay papunta na po sa basurahan at kumunoy pagka ganitong klase po ng mga tao ang naglilingkod po sa ating bayan. Basurahan po talaga ang ating bansa. Basurahan. Dating Chief Justice, ganyan ang pananaw. Fake news. Hindi naman sila nagpapahayag kung ang sinasabi po ng mga korupsyon, issue ng korupsyon at issue ng estapa. Hindi naman nila maipaliwanag. Hindi nga nila makasuhan kung fake news. Hindi man lang nila makasuhan ng Vice President sa mga pinasabong na korupsyon. At ganun din ang dating Pangulong Duterte. Hindi nila makasuhan at hindi nila maimbestigahan sa NBI. At hindi pinaimbestigahan ng DOJ. At lalong-lalong hindi pinaimbestigahan ng Senado at Kamara. Fake news ba yan? Kung napakaraming sinasabi yung fake news ay kalat na fake news, maniniwala ang taong bayan. Ipahuli nyo ang dating Pangulong Duterte, ipabalikin nyo ng Pilipinas, imbestigahan nyo ang sinabi niyang napakaraming inistapang pera ng gobyerno at lalong-lalo po ang institusyon po ng Senado at Kamara. Yan. Imbestigahan nyo rin ang Vice President sa kanyang mga pasabog na laganap ang korupsyon. Yan. Unahin nyo yan. Unahin nyo na tugisin at sinasabi nyong fake news. Sige. Kaya lang, mga kabayan, maniniwala pa ba tayo sa gobyernong ito? Lalo-lalo sa Executive Secretary? Nagalit na galit sa fake news? Kinukundi na ang fake news? Samantalang nasa kanila ang napakaraming fake news? At nasa kanilang vlogger ang isang damukal na fake news, mga tambay. Ang mga vlogger nila, sobra-sobra. Araw-araw, puro fake news ang pinalalabas ng mga vlogger nila. Unbelievable, mga kabayan. Kayo po, ano po masasabi nyo? Sa napakagaling po, naging Supreme Court po ito. Justice, ha? Naging justice po ito, Supreme Court. At ano po masasabi nyo sa napakagaling na Executive Secretary, mga kabayan? Lalong-lalo po sa mga paghawak po at desisyon na ginagawa po niya sa ating bansa. Katulong ang Pangulong Marcos na naghudas at nagtrador po sa ating soberenya at sa ating judicial, mga kabayan. Kayo na po ang makapagsasabi. Marami na pong nasabi si Kamanong. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna. At shoutout po sa mga biyayang pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Shoutout po at thank you po kila Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut 4531 ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium,
Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin, 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco, Ani PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Analisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng From Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Sonia Diaz Liano, at Dennis Velasco ng Iceland. Iceland, shoutout po sa mga kababayan natin sa Iceland. Dennis Velasco, mainit po dyan sa Iceland, sobrang init po dyan. At syempre po, shoutout din po sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan po nating bansa. Mabuhay po kayo, ingatan nawa po. Shoutout po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, mga OFW. Mabuhay po kayo at ingatan nawa po kayo. At mga bagong bayani po natin, mabuhay po. At thank you po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, bago po tayo magtapos, huwag po natin kalimutan mga kabayan na isama po natin sa dalangin na ang ating dating Pangulong Duterte ay maingatan at ang kanyang kalusugan at mabigyan pa ng mahabang buhay at makabalik po ng mapayapa sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam, bye-bye.